Mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, mga galak tayong lahat na tanggapin ang dakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Ito po ang kaigay-gayang kaarawan ng ating Panginoon na tayong lahat ay nasusumpungan na niya na nagtataas tayo ng mga dakilang pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba at dakila at pagdakila sa kanyang banal na pangalan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sapagkat dumating na ang kapanahunan na tunay na sa Panginoon ay mayroon nang sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Mayroon na tayong utos na sinusunod ngayon mga kapatid at mga kaibigan na dati-rati tayo kumikilos lamang, nag-iisip at nagsasalita ayon lang sa mamagalingin ng sarili nating kalooban. Sapagkat nung unay wala tayong tinanggap na utos. Ngayon nga mga kapatid at mga kaibigan, ito'y buong kagalakang ipinapahayag natin na sa katuparan ng propesiya, mayroon tayong utos na nanggagaling kanino mga kapatid at mga kaibigan. Ang utos po na ating tinutupad ay galing sa hari ng mga hari, sa Panginoon na lumalang ng langit at ng lupa. Ngayon mga kapatid at mga kaibigan, upang tiyakin sa atin ng Espiritu Santo, nasaan ang hari na nagbigay sa atin ng utos? Na nagbigay sa atin ng kabuluhan bilang mga taong tumatan sa silong ng mga langit at sa ibabaw ng mga lupa. Mga kapatid at mga kaibigan, buong kagalakan natin ipinapaalala sa isa't isa sapagkat ayon sa nasa sulat, gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sayon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Mayroong utos sapagkat mayroong hari at ang hari ay ating ngayong nalalaman na ating itinatanyag na ito ay sumasa ating lahat sa bawat isa na tumatalima sa kautusan ng ating Panginoon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya patuloy nating ipahayag, patuloy nating ipaalala, patuloy nating dakilain at sambahin ang hari ng lahat ng mga bansa. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords. Our Savior and our hope, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Purihin ang ating Panginoon at marapat nating igagalak na tayo ang mayroong utos ng ating Panginoon sapagkat tayo ang kanyang bayan na sasakupan. Patuloy nating igagalak na awitin mga kapatid. Sa banal na bayang hirang. Patuloy nating ipahayag mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya, sila
ng kanyang pinagtubos. Tayo ang bayan niya, mga tuwa ng kanyang pasulan. Ang banal na bundok ng Zion na ating patuloy nating ipaalala sa isa't isa ang napakadakilang salita na tinanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy nating ipagpasalamat, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Hallelujah. Patuloy nga, mga kapatid, na itas natin ang ating dalangin at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama na lumanang ng langit, ng lupa at lahat ng mga bagay na naroon, nag-alala kami, Panginoon, na patuloy na itanyag ang kaiga-igaya mong kaarawan, sapagkat tunay nga na dumating sa amin ang iyong napakadakilang salita, ang iyong kautusan, nagpapalaya sa amin sa pag-aalitin ng mga aral na walang kabuluhan na aming nakagisnan sa sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, ikinagagalak namin na patuloy na siriwain ang mga kasaysayan kung paano ginawa mo ang mga bagay nito na siyang nagsisilbing halimbawa sa amin upang ngayon sa aming pagkatuto at pagkaalam ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng dalisay na kaalaman at pagkaunawa ay makalakad na kami ng naayon sa iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat nagtindig ka ng iyong mga lingkod upang siyang maging taluyan ng iyong banal na katwiran, upang mailagay na sa puso't isipan ng lahat ng taong sumasampalataya ang lahat ng mga bagay na marapat namin ipamuhay, na marapat namin ugalingin sa iyong tahanan, sa iyong iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Jesucristo na patuloy na sumasa amin, ito ang lahat ng mga bagay, ito ang karunungan at kaalaman na patuloy namin isinasaysay sa buong sanlibutan sa pamamagitan din ng iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Hingin ka, Panginoon, lahat ng mga bagay na ito ay patuloy namin itinitiwala sa iyo sa ngalan ni Kristo Jesus, naming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsabi ng Amen, Amen, Amen. Sa lahat po ng nakakapanood ng channel ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, kami po'y bumabati ng napakadakilang araw, last days,
Binabati po namin ang lahat ng may pandinig at nakakapanood ng channel ng Iglesia ng Bundok ng Sayon, ang kahariang itinayo ng Panginoong Kristo sa paniniwala na ipinaghanda na ng tahanan sa langit. Binabati ko pong lahat ang mga nakakarinig, ang may pandinig ay makinig at unawain natin mabuti yung napapakinggan natin sa social media. Binabati po namin ang kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ang layunin po niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo, sa maraming mga bansa. Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31. Ang mission ng maririnig natin na ipapangaral, nakapaloob po sa hula. Nakapaloob sa hula na sa pangalan ng Jesucristo, itinuturo ang lahat ng mga bagay na naririnig natin. Walang ibang pangalan pinanggagalingan sa pangangaral, kundi sa pamamagitan ng Jesucristo, naganap at nangyari yung hula na nasulat yung hula na ipinangaral ng mga banal na apostol ng Kordero, ang katotohanan na paniniwalaan natin na saksing lahat sa pagkabuhay na mag-uli ang mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin layunin? Yung advocacy ng Panginoong Kristo sa buong mundo, sa 7 kontinente. Ano po? 7 continent, nangalat ang mga churches. Naunawaan po ba natin yung nangalat? Amen. Ibig sabihin sa 7 kontinente, andyan ang iglesia ng Panginoong Kristo. Andyan yung mga tatalima sa pagkabuhay niyang mag-uli. Amen po ba? Amen. Ang ginawa pong kaharian, yung mga taong makakarinig ng kanyang tinig, mananahan sa puso't isip natin yung mapapakinggan natin na nangyari yung hula ng mga banal na propeta. Sino ho ba ang gumawa nung paniniwalaan natin na nahayag yung katotohanan? Di ho ba isa lang ang pangalan na binigay sa silong ng mga langit? Liban doon, wala naman iba tayo paniniwalaan na gumawa nung history na walang hanggan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya hindi tayo pinagtatayo ng building kundi mag-i-spread itong word of God, word of truth, word of wisdom, word of sacred. Ito yung information. Ito yung communication. Naunawaan po ba natin yung paghahayag ng communication na naririnig natin sa isang hamak at munting kawa na talagang umaawit ng mga bagong awitin? Ito yung adoration. Amen po ba? Amen. Yung adoration, batay sa hula ng mga banal na propeta, yung inaawit nating bagong awitin na ginawa ng ating tagapagligtas, yung mga lyrics nung inaawit natin Ito yung mabangong alay at hain at handog sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Nagagala ka, ipanghiyawan sa social media itong kabutihang walang hanggan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa buong mundo upang tayo ipisanin na ng kanyang salita at bigyan tayo ng pagkaunawa at kapayapaan at kapanatagan sa pag-iintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Talagang grabe na ang trahedya. Grabe na ang mga nangyayaring iringan ng mga bansa, Talagang nalilito na ang tao sa buong mundo, sa maraming mga bansa. Sino ang magbibigay ng kapanatagan sa atin bawat isa? Sino ang magbibigay ng kapayapaan natin bawat isa? Sino nagpapalit ng pag-asa, ng kagalakan, ng katiyakan, ng kaligtasan natin bawat isa? Hindi naman kaya ibigay ito na scientific ng tao, ng presidente ng alinmang bansa. Isa lang ang pangalan sa silong ng mga langit na paniniwalaan natin na magbibigay sa atin ng katiyakan sa kaligtasan ng kaluluwa natin. Hindi naman yung physical natin ang ililigtas. Amen po ba? Amen. Nakapaloob tayo sa mission, sa advocacy, sa layunin ng ating tagapagligtas.
Naunawaan po ba natin yung binasa kanina, narinig natin, Awit chapter 2 verse 6. Sa ano nakalagay? Ito, pakitignan natin yung banner. Awit chapter 2 verse 6. 2 verse 6. Sa taas po, sa taas. Gayoy may nilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sayon. Sa ano inilagay ang hari? Sa aking banal na bundok ng Sayon. Wala namang ibang pangalan tayong mababasa sa Awit chapter 2 verse 6 kundi saan inilagay yung hari? Sa banal na bundok ng Sayon. Amen. Hindi temporary o literal itong bundok. Unawain po natin yung narinig natin sa media. Ang may pandinig ay makinig at unawain natin at puspos ng grammar at hiwaga at mystery itong salita ng katotohanan ipinapahayag sa social media. Huwag natin i-compare ito sa mga temporary mga bagay na nabubulok at nasisira sa mundo. Amen po ba? Amen. And secondly, kung ang hari inilagay sa banal na bundok ng Sayon, may pinaglalagyan. Ano ang pangalan? Nung pinaglalagyan, nung pinagsasaligan ng hari ng mga hari sa paniniwala. Eto mo. Awit 102, verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ang Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Nakilala natin kung ano ang kaluwalhatian at larawan ng Panginoon Diyos. Inahayagan ng larawan ng pagka-Diyos ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Dahil isang Diyos na tunay lang ang paniniwala nating lahat. Iisa lang ang Diyos, buhat sa pasimula, nung lalangin ng langit at lupa, Espiritu ang Panginoon Diyos. Di mo ba nahayag sa Panginoong Jesucristo nung pinatunayan ng binuhay na maguli? Amen. Ano larawan ng buktong na anak? Espiritu. Kaya saksi yung mga banal na apostol sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nagpakita sa kanila. Hinirang si Apostol Pablo, nagpakita sa kanya. Inihanal siyang ministro upang humayo at ipangaral sa kahintilan na walang Diyos upang magkaroon tayo ng Diyos at magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na paniniwalaan. Di ba dala, kung narinig natin ito, hindi natin ito paniniwalaan. Ano pa, kabuluhan ng saysay ng pagiging tao natin dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Kung saan nilagay yung pinagsasaliga? Kaya sino ba? Wala na makapagtatayo ng pinagsasaligan eh. Kundi buhat sa pasimula, naroon na yung pinagsasaligan, paniniwalaan natin eh. Amen po ba? Amen. Hindi malala lang ang langit at lupa kung wala doon ang tagapagligtas sa pasimula. Ang Diyos ay pag-ibig, hindi naman pinagkatalunan ito eh. Ang Diyos ay kapayapaan. Ang Diyos ay kapanatagan ng paniniwala natin lahat. Lalo na ngayon, baga-bagang buong mundo. Lito ang buong mundo. Kaya yung mayayaman at nagpapakayaman, talagang mararamdaman natin yung takot ng mga nag-ipon ng kayamanan sa mundo. Saan natin isi-shame ganyan? Nakikita na po ba natin yung nangyayari? After all nung mga nangyayari na yan, nagkakaalit-alit yung mga bansa eh. Ano pa yung kasunod na may idea tayo kung ano pa yung kasunod? Mga kalamidad na darating. Mga sakit. Ikakailapan ng mga tao paniniwala. Ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na mayroong patotoo sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Darating ang wakas. Saan ipinapangaral? Sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon na ipinaganda na ng tahanan sa langit yung lahat ng sasaksit magpapatotoo at mabubuhay ng may paniniwala. Amen po ba? Amen. Yung mga may relasyon, lumalabas sa labi yung patotoo. Mismo ang Panginoon Diyos ang nagpatotoo niyan eh. Amen po ba? Amen. Walang nakakita kailanman sa Panginoon Diyos eh.
Pero nahayag sa atin ngayon na naraman ng pagka-Diyos ng ating tunay na Diyos, Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga tatalim at sasampalataya sa Panginoong Kristo na binuhay maguli, silyado sa puso't isipan eh. Hindi naman sa building din na yung pinagsasaligan paniniwalaan natin eh. Malapit sa atin, malapit na malapit. Amen po ba? Amen. Lahat naman ng pamilya may mga Bible, di ba? Amen po ba? Amen. Huwag na tayo masyadong magmaang-maangang pa ngayon. Lahat ng lakad natin, lahat ng buhay natin, sukat na talastas na ng Panginoong Kristo eh. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung saan inilagay ang pinagsasalingan? Sino nagtayo ng banal ng bundok ng Sion? Siya napakita sa kanyang kaluwalhatian. Ano larawan nung naunawaan natin na kaluwalhatian ng Panginoon Kristo? Espiritu, walang laman, walang mga buto. Napakita doon sa 12 apostol ng Kordero. Ang haligi ng puta ng banal ng bundok ng Sion na nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. Ito, official na to. Kaya ako'y nagagalak sa Panginoong Kristo at the age of 60. Ito yung beginning nung edad ko sa 60 anyos. Ano? Nakatayo ako sa dulang ng Kordero. Nakatayo ako sa templo ng Kordero. Nakatayo ako sa saro ng Kordero. That is amazing. Marami na akong naranasan, pero ito yung napaka-journeys ko na nagagalak yung puso't isipan ko. Ito yung okasyon na napakadakilang okasyon eh. Na dumating ako sa edad na 60 years old eh. Ito yung tinatayo akong dulang ng Kordero ngayon. Pinaghihiyawan ko sa social media upang maakay ko yung maraming mga naligaw sa paniniwala at makatyak sa kaligtasan natin bawat isa. Maging yung mga anak at apo natin, maagay na natin at mapalaki natin sa paniniwala sa daan ng Panginoon patungo sa kalangitan na kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Binigyan tayo ng tanda ng patotoo pag nagdiriwang tayo. Saan ginaganap yung tanda ng patotoo na ibinigay sa atin pag nagdiriwang tayo? Sapagkat itinayo ng Panginoon ang Sion, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. And then, gayon ba'y nilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion? Hindi literal po itong bundok ng Sion na bundok eh. Nagigets po ba natin? Naunawaan po ba natin? Mga tao po ito, mga iglesia to, mga churches po ito. Amen po ba? Amen. Hindi temporary building ito. Yung mga tao may damdamin. Tayong mga tatalima sa pagkabuhay na maguli ang kaaliwan ng Panginoong Kristo na nagbabalik ng maraming karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan. Tayo ang pinatawad sa ating mga maruming lakad ng paniniwala na nagsisitakas na tayo sa maruming lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Sino ho ang nag-prepare sa atin bawat isa? Sino ho ba nagbigay ng spiritual revival? Sino naglatag ng spiritual commitment? Sino nagbibigay ng spiritual integrity? Sino nagbigay ng spiritual obedience? Sino nagbibigay ng spiritual integrity? Hindi sa kaisipan ng tao. Agipin po tayong lahat, buhat sa pasimula. Isa lang ang isinugo para magkaroon tayo ng kaugnayan at relasyon lahat eh. What is the meaning of Sion? Sion is the branch of our Lord Jesus Christ. Ano bunga? Kung tayo sama, kapayapaan, kapanatagan, assurance of faith, kaalaman, pagkaunawa, buhay na pag-asa, securities of our faith, na tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan sa muli ng pagparito. Nag-guess natin yung bunga? Kagalakan, pag-ibig sa kapwa-tao,
Eto, narinig natin yung pag-ibig. Inihayan sa social media na maliwanag sa sikat ng araw ang programa ng layunin ng Panginoon Kristo sa buong mundo upang wala tayong maging dahilan kahit na katangian ang kalagayan natin sa buhay. Mayaman, mahirap, mangmang, marunong. Amen po ba? Amen. Wala tayong magiging dahilan dito na hindi natin narinig to. Naunawaan po ba natin? Amen. Kaya yung pinagsasaligan, ginagamit sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Sapagkat ang bundok ng Sayon ang itinayo niya, mga churches yan na manggagaling sa 7 kontinente, sa buong mundo. Tayo yung tatalima na tao ang magbibigay ng karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan sa ating iisang Diyos na tunay na si Jesucristo na mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Sino ho ang nag-assembly sa atin? Sino nag-organize sa atin? Who is the greatest organizer of our faith? Who is the master builder of our faith? Who is the author of our faith? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jesus Christ is the greatest Holy One. Amen po ba? Amen. Kaya kung tayo ay hiwalay sa salita ng Panginoong Kristo na naririnig natin, wala tayong magagawa sa mundo. Amen po ba? Amen. May hangganan lang yung pangarap ng tao eh. May hangganan lang yung buhay natin, ano? May hangganan lahat yung pinagtitiisan natin sa mundo. Maiksi lang yung lakad ng tao sa mundo. Kaya sino man yung mga sanga na mauugnay sa puno, mauugnay sa Panginoong Kristo, mamumunga sa kabanalan eh. Mamumunga ng pag-asa, ng kagalakan, ng katiyakan, ng kaalaman, ng pagkaunawa, mamumunga ng karunungan. Maisishare pa natin sa kapwa natin yung pag-ibig natin sa kapwa natin. Nung unahin natin yung pag-unang utos ng Panginoon Diyos na sa pangalan ng Kristo yung pag-unang utos na ginaganap natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Nasusumpukan po ba natin kung saan nilagay itong pinagsasaligan? Ang pinagsasaligan po yung hari ng mga hari at hukom ng mga hukom sa paniniwala na paniniwalaan natin eh. Amen po ba? Dahil siya yung papa rito. May babalikan siya. Dinaunawaan po natin, pagparito niya, may babalikan siya gumaganap ng hula ng mga banal na propeta. Isipin natin, bulay-bulayin natin kung hindi tayo makikiisa dito. Ano pa ang kabuluhan ng pagiging tao natin? So wala tayong pag-asa pag hindi tayo naugnay sa salita na naririnig natin sa social media. Magiging drawing lang tayo dito sa mundo. Para lang tayo halaman na malalanta pag sikat ng araw. Ganun kaprata ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. At napakarami nang lumitaw. Gamit ng banal na kasulatan, puro sa pangangalakal naman ginagamit. Hindi pagandahan ang pagsasalita at pangangaral. Hindi pagandahan ang itsura sa Panginoon eh. Amen po ba? Amen. Kundi magpasakop tayo ng may takot at panginginig sa salita ng Panginoon Diyos na mangyayari sa buhay natin bawat isa. Magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na ito'y kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Amen. Naunawaan po ba natin yung mga banal na apostol na kordero? May pag-iisip ng tagapagligtas, yung makasaksi sila lahat sa pagkabuhay na maguli eh. Kaya lahat ng napakaraming relihiyon, mawawala pa sa lakad ng mga itinakda eh. Sino po ba tumatawag sa atin? Sino pumisan sa atin? Sino humirang sa atin? Sino nahabag sa atin? Sino pumili sa iyo at sa akin? Sino kumupkup sa iyo at sa akin? Sino nahabag sa iyo at sa akin? Sino nagbigay ng tanda sa pagdiriwang natin na inaalala at ginugunita natin yung ginawa niyang sacrifice on the cross? Eh para sa lahat ng maraming tao yan, wala namang exempted. Ano man ang langwahe natin, ano man ang kulay natin, ano man ang kutis natin. Covered tayong lahat eh.
Sa pag-ibig na inalay niya, ayaw niya mapahamak ang tao sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Ayaw niya tayong mapahamak eh. Tao na lang ang gumagawa ng ikapapahamak eh. Amen po ba? Amen. Ito, kagaya nito, naririnig natin katotohanan. Kung ang hari inilagay sa banal na bundok ng Sion, Awit chapter 2 verse 6. Kung inilagay yung pinagsasaligan sa Sion, nadinig natin, sapagkat itinayo ng Panginoon ang Sion, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Ang Panginoong Kristo nagtayo ng kaharian sa paniniwala. Kaya ayaw niya sa building eh. Hindi siya tumataas sa building. Doon siya mananahan sa mga nakakarinig ng kanyang tinig. Sino nagbubukas ng unawa? Tao ho ba o ang Panginoong Kristo ang magpaparating ng unawa sa atin? Sino nagpisan sa atin? Di ba ang Panginoong Kristo nag-assembly sa atin? Amen. Siya nag-organize. Kaya sabi ng Panginoon in the third day, I will build my temple. Tingnan nyo, napaka-mystery nung faith. Ano po? Kaya babalik siya, ano pangalan ng kaharian na babalikan niya na nabubuhay ng may paniniwala. Sabi ng Panginoon, sa pagparito niya, kumahayag na siya sa alapape, mahayag na rin na katulad niya yung mga nabuhay ng may pananalig at pananampalataya na saksi sa pagkabuhay ng maguli. Tayo katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Tayo ang tagapagmana ng kanyang pangako. Tayo ang bansang banal niya na hinirang at pinili niya. Pinapahayag natin yung karangalan ng tumawag at kumupkup sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya ang lakad ng masama matatapos eh. Matatapos. Naniniwala po tayo ron. Amen. Short lang ang lakad ng masama sa mundong ito. Dahil ang kundero maghahari ng 1,000 taon sa banal na bundok ng Sion. Kapatid, kung narinig mo yung tinig ng Panginoon Kristo, ikaw ang paghaharian, mananahan siya sa puso't isip mo eh. Mananahan sa puso't isip natin bawat isa dahil ang Panginoong Kristo ang pinakatanda ng paniniwala na paniniwalaan natin na nagpapatotoo po tayo. Amen po ba? Amen. Tayo katipan niya, ikaw ang katipan niya. Amen po ba? Tayo ang magiging tanda rito sa lupa na namamasdan niya sa langit. Amen po ba? Amen. O di hindi building. Hindi siya tumataas sa gawa ng kamay ng tao. Sa puso ng tao na may pandinig, siya tumatahan. Kaya kahit saan tayo pumunta, sumasa atin ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya faith paniniwala. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi tumatahan ang Panginoong Kristo sa mga building na nakikita natin. Kaya itong mga nagsisipangaral, pinipilit dayain yung mga paningin ng mga tao. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po natin. Amen. Ito, sapagkat itinayo ng Panginoon ng Sion, siya napakita sa kanyang kaluwalhatian. Sa paniniwala, itinayo ang banal na bundok ng Sion, ang bansang banal na pinili at hinirang na sariling pag-aari ng Panginoong Kristo pagdating sa paniniwala. Pwede maliwanag, naunawaan natin, mga tao, mga kalalakihan, kababaihan, pamilya, ang kaharian niya, na pinag-aharian niya ng kanyang katwiran. Ang Panginoong Kristo ang gumawa ng tanda na paniniwalaan natin at yun naman naniniwala ang magiging pinakatanda sa silong ng mga langit na nabubuhay ng may pananalig at pananampalataya. Silyado. O di binibigyan tayo ng pag-asa pagparito niya. Umahayag na siya sa alapaape. Yung mga kapatid natin may pananampalataya na namahinga na, gigisingin na, aangat na sa langit. Tayo namang nakatayo babaguhin sa isang mata. Yung merong kamulukan mapapalitan natin na walang kamulukan. Ano magiging larawan natin? Pagparito niya. Sabi ng Panginoon Kristo, pagparito niya kumahayag na siya sa alapaape, mahayag na rin tayong katulad niya. Amen po ba tayo ron? Sinasampalatayaan po ba natin yun? Amen. O di may kahaliling lahat ito, pinagtitiisan natin. Nag-gets natin kung ano ang pangalan ng kaharian.
At hindi siya nangangailangan ng maraming makangaral eh. Makikilala yung kanyang karangalan sa kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan. Who is the author of our faith? The only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagagalak na tumuntong na ako na 60 years old. Ito pala yung talagang katayuan ko bilang watchman servant. Isang hamak at mahina at mangmang na taong katulad niyo. Naunawaan po ba natin yung tulang ng pundero na itinatayo ko na natidinig natin yung mabuting balita na saksi at nagpapatotoo yung watchman servant? Ang pangangaral para sa lahat, sa 7 kontinente, para sa mga tatalima sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Inaakaya maraming may pandinig para makatiyak na sa kaligtasan natin bawat isa at makalaya na tayo, makatakas na tayo sa mga sinungaling na nangangaral dito, ginawang negosyo yung pangangaral. Amen po ba? Amen. Nangangaral, pinagtatalunan ng pangangaral. Sinabi na ng Panginoon Diyos ito na hindi pinagtatalunan ng pangangaral. Amen po ba? Amen. Siya ay Diyos ng kapayapaan. Puspos siya ng kapangyarihan at karunungan, ng katalinuhan, na sumasalangit at sumasa lahat ng dako ng silong ng mga langit, ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan. At yung binigyan ng buhay na walang hanggan, may patotoo sa kanilang puso't pag-iisip, hayag sa langit. Kaya naman tayo naglilingkod lahat para tayo pamungahin sa pag-asa at kaalaman at pagkaunawa upang makatiyak tayo na sa pagparito niya. Meron tayong tatanggapin gantimpala kung paano tayo itinalagang magtiis at maghintay at magbantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Kaya tayo tinatawag. Kaya tayo iniimbitahan lahat. Ayaw niya tayo mapahamak sa muli niyang pagparito. Tayo na rin ang gagawa ng kapahamakan. Nadidinig na natin itong katotohanan natala sa banal na kasulatan. Kaya yung kaharian mga tao mabubuhay sa pananalig mabubuhay sa paniniwala. Naunawaan po natin kung sino yung author ng bundok ng Sayon. Kaya lahat ng mga tatalima isinilang na sa paniniwala. Bagong nilalang na sa paniniwala. Ang kanat lahi ng tagapagligtas sa paniniwala. Nag-iintay na sa muli niyang pagparito, nadatnan niya na mabubuhay sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y walang nararamdaman Wala akong nararamdamang takot pag nagsasalita ako sa harapan ng social media. Naninindigan ako sa katotohanan. Dahil ang katotohanan nangyari. Nasulat sa banal na kasulatan ng katotohanan Ginawa ng tagapagligtas yung katotohanan Amen po ba? Amen. Kaya itong mga nangangaral na mga ginamit sa pakinabang ng pangangaral nasa ilalim ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ang hininga natin. Amen po ba? Amen. Kaya itong at the age of 60, nag-aagalak akong alalahaning patuloy sa ating puso't isipan at ihasik ang binhi ng patotoo na ating paniniwala upang makatiyak na tayo nga ang tagapagmana ng ating tagapagligtas na nabubuhay tayo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan na natin kung saan inilagay ang paniniwalaan natin na hari na makatarungan ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang hari ng mga hari. Ang Panginoon Jesucristo ang maamong leon sa angkan ng Juda. Amen po ba? Amen. Ano po sabi dito sa Hebrews chapter 12 verse 22? Dadapwat nangagsilapit kayo sa bundok ng Sayon at sa bayan ng Diyos na buhay.
ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Saan ho pinarapit yung lahat ng mga nakakarinig? Naunawaan po ba natin? Nagsilapit kayo sa bundok ng Sayon at sa bayan ng Diyos na buhay. Ito pala ang bayan ng Diyos na buhay. Banal na bundok ng Sayon. Hindi ito kagaya ng isang bansa Kalipunan ito ng mga hinirang at tinawag ng Panginoong Kristo tatalima sa paniniwala Amen po ba? Amen. Hindi pa gandahan ng building, Tayuan man natin ang tayuan ng building itong buong mundo. Kung hindi sa kalooban ng Panginoon Kristo, ano kabuluhan sa muli niyang pagparito? Di magigibalang. Maliwanag na paraphrasing, haka-haka. Ito, Awit chapter 2, verse 6. Ang hari inilagay sa bundok ng Sayon. Sino pinapastola ng hari? Yung mga tumatalima sa hari. Amen po ba? Amen. Kaya ang Panginoon ng mga Panginoon, binigyan tayo ng pinakatanda pag nagdiriwang tayo inaalala po natin yung pagdurusan niya sa krus. Hanggang kamatayan, inilibig siya ng 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. In the 10th day, nahayag na ang larawan ng pagka-Diyos ng tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Kilala ng Panginoon Diyos yung lahat na may tatak na tatalima, nasaksi sa pagkabuhay na maguli Kaya nagtangi na siya ng nalalabing panahon. Last days, eto. Sino ang nagpatunay at nagtangi? Ang Panginoon Diyos pinakilala na sa buong mundo Sa pamamagitan ng Jesucristo, ng buhayin niya maguli, pinakilala niya sa buong mundo. Binuhay sa gitna ng mga patay ang tagapagligtas natin. Ibig sabihin, nasa ilalim tayo ng sumpa ng pagiging makasalanan natin Kaya lahat ng sasaksi at maniniwala sa pagkabuhay na maguli, tayo ang may mga relasyon. Amen po ba? Tayo ang na-revival. Tayo ang na-transform sa spiritual na paniniwala. Amen po ba? Amen. Mahirap po kung hindi natin paniniwalaan yung ginawa ng tagapagligtas natin. Paano tayo makapagpapahayag ng transformation? Pagparito niya. Pagparito niya, babago tayo sa isang mata. Isipin natin kung hindi natin paniniwalaan yung ipinakilala at pinutunayan ng Panginoon Diyos sa maraming mga bansa. Amen po ba? Kaya ang sabi rito, dadapat na silapit kayo sa bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na mga hukbo ng mga anghel. Hindi mabilang na hukbo ng mga anghel na mapanaog. Sa pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat ng mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Nagigets po ba natin? Naunawaan po ba natin yung naririnig natin na pinapahayag ko sa social media na transformation, communication, information? Amen po ba? Amen. Kaya kung hindi ganito ang paniniwala natin, wala tayong iniintay sa pagparito ng tagapagligtas. Makakaramdam tayo ng takot, pangamba, masisindak tayo sa takot, mauubos tayo sa takot. Pero yung mga pinagkalooban ng Panginoong Kristo na kagalakan ang kahalili, mararamdaman natin yung kagalakan, yung pag-asa natin bawat isa. Hindi kalituhan. Naunawaan natin yung may mga tunay na relasyon. Kagalakan pananabig ang nararamdaman Amen po ba? Amen. Tignan niyo yung estado, yung status ng
iglesia ng bundok ng Sayon. Sa pangkahalatang kulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Tingnan nyo. Naunawaan po ba natin? Pag naugnay tayo sa paniniwala sa Panginoong Jesucristo, tayo yung alay na mabangong handog at hain at nakalulugod sa Panginoon Diyos. Kaya lahat ng hindi maniniwala sa Panginoong Jesucristo, hindi naniniwala sa lumalang ng langit at lupa paglalang nato sa atin ngayon Amen. Kaya tayo naging bagong nilalang Kaya tayo naging angkan at lahi ng tagapagligtas sa paniniwala May relasyon tayong lahat. Sagrado, sacred relation. Relevant sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Katangi-tangi ang may kaugnayan at may relasyon na itinayo ng Panginoong Jesucristo ang banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Iisa lang yung pangalan ng kahariang pinaganda ng tahanan sa langit Bagamat maraming sangkap ng mananampalataya, ang katawan na siyang iglesia ng Panginoong Jesucristo, na ang Pangulo ng iglesia, yung tagapagligtas at manunubos natin siya ho ang makapangyarihang hukom ng mga hukom sa buong sanlibutan. Kaya nga ito ipinakikilala sa maraming mga bansa at sa kapangyarihan sa sangkalangitan Open the book of Revelation chapter 14 verse 1. Nakita na ni Apostol Juan magaganap kung saan maghahari ang kordero Amen po ba? Hindi sa temporaring building na ipinatuyo ng tao siya maghahari. Sa puso at isip nung nakakarinig ng kanyang tinig. Doon siya mananahan sa puso at isip nung nakakarinig na maniniwala. Amen po ba? Amen. Napakapangalim na itong last stage. Amen po ba? Amen. Sa kalooban ng Panginoong Diyos, sa pangalan ng Jesucristo naway, huwag tayong mahuli, Amen po ba? Amen. Wala pong bayan dito. Wala pong bayan dito pangangaral ng watchman servant ng iglesia ng bundok ng Sayon. Kundi ipinararating ito sa kalooban ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng may pandinig upang wala na tayong maging dahilan pa. Dahil ito ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo, nagigising sa alaala natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya ito yung napakadakilang breakthrough Hayag na hayag sa social media. Amen po ba? Tingnan nyo yung inilagay yung hari sa bundok ng Sayon, wala naman tayong mababasa wala naman tayong mababasa ibang pangalan sa banal na kasulatan, kundi banal na bundok ng Sayon ng pinaglagyan ng hari ng mga hari na makataruan ng Panginoon ng mga Panginoon Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagagalak at the age of 60 sa pakikibaka sa pagkakaroon ng mabuting balita ng kaligtasan. Inilayo ako ng Panginoong Jesucristo sa mga issue ng mga magkukomment na mga negatibo. Puro positive ito Kayamanan natin sa langit itong napapakinggan natin Kaya yung mayayaman, yung inipon nilang bilyong-bilyong kayamanan hindi naman nila madadala din sa langit yan, naiiwanan sa lupa yan. Amen po ba? Amen. Pero itong naririnig natin, ito ay puri natin at madala natin sa langit. Ang Panginoon Jesucristo rin ang gumawa ng daan patungo sa langit. Siya din ang pintuan sa langit na papasukan natin. Kaya dito pa lang sa lupa, pag hindi tayo na revival, mahihirapan tayo makarating sa heaven. Kaya maraming nakakaroon na revival, wala namang relasyon. Amen po ba? Amen. Yung may relasyon na genuine, inihayag sa social media yung talagang relasyon, yung may kaugnayan, nagpapatotoo yung isinubo Pinapangalan yung hula ng mga banal na propeta. Ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta
Ginawa pa't i-demonstrate ng Panginoon Hesus Kristo na nagdusa sa krus hanggang kamatayan, iniliting siya. 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Sa ikatlong araw ay nahayag na Espiritu ay tunay na Diyos natin. Amen po ba? Amen. Kaya ang pangkahalatang pulong ng Iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap. Tignan nyo. Yung bundok ng Zion, yung kalipunan ng tagapagligtas, na bunga sa pagkapanganay, nakatala sa langit. Saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang pinakatanda rito sa lupa na ginawa niyang dwelling city. Tayo ang ginawang vessel. Nakunawaan natin, ninasa niyang pahingahan dapoy puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin ito sa mga sa mga mayroong pandinig? Napaka-prangka ng information na naririnig natin. Amen po ba? Amen. Pangkahalatang pulong to the General Assembly in charge of the firstborn which are written in the heaven, and to God the judge of all, and to the Spirit of all just men made perfect. Maliwanag po ba yung nadidinig natin? Amen. Bulay-bulayin po natin kung hindi natin ito ipabubuhay. Wala tayong hinihintay sa mundo sa muli niyang pagparito. Puot, galit ang pagparito ng tagapagligtas. Kaya po, nakakakita na tayo ng maraming senaryo na nangyayari. Marami pang darating. Kaya sabi ng Panginoon sa imbitasyon sa atin, magtiis tayo hanggang wakas. Mabuhay tayo na may paniniwala. Amen po ba? Amen. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisit na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita sapagkat kung hindi tatakas ang mga nagsisitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatakas na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Naunawaan po natin itong binasa ko sa inyo. Pag-ingatan natin doon sa mga nakakarinig, bulay-bulayin na po natin, unawain na natin. Yung nagbabalita na isinuko rito sa lupa, pag-ingatan at bulay-bulayin na natin, magsitakas na tayo sa mga walang kabuluhang paniniwala. Paano pa yung ibinabalita nung nagbabalita ng kaligtasan sa atin kung paparito na yung binabalita ko? Hindi na tayo makakatakot sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Saan lang tayo mananatiling lakad ng paniniwala? Sa hula ng mga banal na propeta na mga may relasyon tayong lahat, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na muli ng ating isang Diyos na tunay na si Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. Nakunawa po ba natin kung paano ilaborasyon yung Hebrews chapter 12 verse 25? Nag-guess po ba natin? Pag-ingatan, ang bilin dito, pag-ingatan ninyo, kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita sapagkat kung hindi tatakas ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay wala na tayong sapagkat kung hindi nakatakas ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatakas sa nagsihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Alin ho ba yung binabalita ko ang buhat sa lupa? Ang Panginoong Kristo ba bababa rito sa lupa? O di ba sa makatwid, unawain natin mabuti, may babalikan ng Panginoong Kristo. Ito yung ibinabalita ko, na ibinabalita ko sa sanlibutan. Siya yung Papa rito.
Kaya pag-ingatan natin, huwag natin tanggihan ito. Amen po ba? Amen. Nangyayari lang, mga nangyayari pa lang na trahedya at kalamidad, natatakot na tayo. Amen po ba? Dahil alam natin lahat na may hangganan ng buhay natin. Alam natin lahat, babalik tayo sa lupa. Amen po ba? Kung may natin tira pa tayong lakas ng loob, dito natin ibuhos yung lakas ng loob natin Yung pagiging tapat natin sa paniniwala. Amen po ba? Klaro po ba? Amen. Eto, binigyan na ako na example dito. Pag-ingatan natin, huwag natin tatanggihan yung nagbabalita rito sa sanlibutan. Para makatakas tayo doon sa mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala. Diyan tayo tinutubos Dahil biktima tayong lahat ng mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Manatili tayo. Sumasampalataya sa hula ng mga banal na propeta. At magkakabungan tayo ng kaalaman at karunungan at pagkaunawa. Pag-asa at katiyakan nating lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Narinig ba kayo? Inaakay ko kayo, inaakit ko kayo sa mga bagay na nakikita natin. Yung bagandahan ng buhay, may nadidinig po ba kayo? Napaka-excellent din kung narinig natin ay pinapahayag sa social media. Kung nasasaktan man tayo, natural lang Bakit po? Matagal natin pinaninibugo ang iisang Diyos na tunay natin Isipin natin, siya nagbata ng maraming sakripisyo at pagtitiis sa krus hanggang kamatayan. Naunawaan po ba natin kung paano natin pinaninibugo ang isang Diyos na tunay na tagapagligtas natin? Siya nilinis na maruming lakad ng paniniwala natin. Kaya masisyak tayo pag parito niya kapag hindi natin ito ipinamuhay. Wala tayong susutan sa mundo. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya madalas binabanggit sa Revelation na nakita ni Apostol Juan ang may pandinig, makinig, unawain na po natin mabuti. Huwag na tayong maging mapagmalakit, mapagmarunong ngayon. Last days na po. Maghintay na tayo nang mayroon tayo talagang pinangahawakan sa muli niyang pagparito. Manatili na tayong tapat sa paniniwala sa hula ng mga banal na propeta at wala naman tayo magiging issue rito at ipinangangaral rito na walang bayad. Amen po ba? Amen. Sumali sa kompetisyon, sa pangangaral, sa napakaraming sinungaling na ginawang kalakalang pangangaral. Amen po ba? Amen. Nawain natin mabuti pa ito. Pag-ingatan ninyong kayo huwag tumanggi sa nagbabalita sapagkat kung hindi makatatakas ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatakas at nagsisihiwalay doon sa nagbalitang buhat sa langit. Amen po ba? Sino po ba yung nagbalita nito? Nabuhat sa langit. Mga tagalangit yung mga banal na propete, yung mga magulang nating apostol ng Kordero. Rehistrado na sila sa langit. Kaya pinakita kay Apostol Juan doon sa pulo ng Patmos Ang Kordero nakatayo sa bundok ng Sion nagahari doon sa 144,000 Hindi nasumpungan ng kasinungalingan ng labi ng 144,000. Ngayon, bakit ito ipinangangaral ang mabuting balita ng kaligtasan? Para doon sa mga nalalabi, yung kapupunan ng 144,000. Hindi rin masusubukan ng kasinungalingan yung labi ng mga lalakad at mabubuhay sa paniniwala dahil ang Panginoong Kristo ang gumawa ng sacred faith na paniniwalaan natin going to heaven. Amen po ba? Amen. The same. Naunawaan po ba natin yung kapupunan, yung mga inheritance, yung mga nalalabi,
Ang pinag-aharian ng Panginoong Kristo yung mga gumaganap ng hula. Amen po ba? Amen. May tanda ng patotoo ang paniniwala ng kaharian na inihanda niya. Nababalikan niya, makasaksi sa pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Nangangaral na walang bayan. Inaakay tayo sa pag-asa at katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Naunawaan po ba natin kung gaano ka perfect o kaprangka yung naririnig natin sa social media? Kaya wala akong nararamdaman ng takot. Amen po ba? Alam niyo, nalalamig kong buhay. Ito na lang yung binigay sa akin ni Lord na napakadakilang buhay. Yung nakatayo ako sa tulang ng kordero. Nakatayo ako sa templo ng kordero. Meaning to say, nakatayo ako sa katwiran at katarungan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon bilang watchman servant. Amen po ba? Amen. Kaya wala akong nararamdaman takot Ako'y naniniwala gahim laman ang buho ko, walang matatanggal sa akin. Nakagagalak maghintay, na inihintay ko malantay mga lakad ng mga sinungaling na gumamit at naglihim ng hula ng mga banal na propeta. Ang kabuuan ko ng banal na kasulatan, ang Panginoong Kristo na ibinigay na tanda, na pinaniniwalaan natin na makasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli, tayong lahat na tumatalima, ang nagbabalik ng maraming karangalan sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung bakit tayo tumatalima at kaaliwan ng tagapagligtas? Dahil ang Panginoong Kristo po ang karangalan ng Panginoon Diyos at doon sa mga priesthood na nangangaral na hindi dininig yung hula ng mga banal na propeta, magpapasapit siya ng sumpa ng kanilang kapalaran. Naunawaan po ba natin? Sa lahat ng mga nangangaral ngayon, kaya ho ang bundok ng Zion, binigyan ng certification ng Panginoong Kristo na may hula ang pangangaral. Sino ho ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta? Ang Panginoong Kristo na pinaniniwalaan natin, na pinapahayag natin sa social media. Amen po ba? Amen. Ang mga tagapagmana ng pangako, meron patotoong pinaniniwalaan na inihahasik sa social media upang maakay natin, nakasama natin sa kaligtasan patungo sa langit. Yung mga nakakarinig ng paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kaya kung Diyos itong tatanggihan, hindi na tayo makakatakas sa pagkakaalipin na saitan dito sa mundo pag tinanggihan natin itong tinig ng tagapagligtas natin. Babalik na siya. Paano tayo makakatakas? Nagbabalita sa lupa, tinatanggihan natin. Kaya ang sabi ko kanina, unawain natin mabuti, naririnig natin na ipinapangaral sa social media. Amen po ba? Amen. Nag-ingatan ninyo kayo'y huwag tumanggi sa nagbabalita sapagkat kung hindi makatakas ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatakas sa nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Gayon ang pagkakataon natin, natakasan natin yung mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala na hindi naman tayo nagbubuhat dyan sa lakad ng sanlibutan. Saan tayo nagbubuhat ng kaalaman, ng karunungan, ng pag-asa, ng katiyakan, ng kagalakan. Alam nyo, nung nagkaedad ako ng 60 years old, galak na galak yung puso at pag-iisip ko Dahil ngayon binigay ng Panginoon ng pagkaunawa na yung journeys ko Talagang ito yung buong katungkulan ng tao na papurihan natin ng Panginoong Kristo Amen po ba tayo? Amen. Kaya at the age of 60, senior citizen ako ngayon. Napakadakila nitong programa na ibinigay at pinagkatiwala ng Panginoon Diyos sa atin. Na yung channel ng Bundok ng Zion sa social media ay nakatala na sa langit. Trademark na sa langit. Kaya sumasampalataya ako sa kompetisyong nagaganap.
Lahat ng mga itinayo ni Satan na sinagoga, mawawala sa lakad ng mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Dahil tinutulan na ng Panginoon Kristo ang mga sinagoga ni Satan. What is the meaning of synagogues? Yan yung mga kaharian ni Satan. May ginawang pandaya ni Satan sa mga pusong walang malay. Magaganda. Amen po ba? Amen. Kaya wala nang makapagtatago sa dilim na hindi mahayag sa totoo. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Kristo ang katotohanan. Ay ano mangyayari dito sa mga nagtayuan ng building na magaganda, inaakit yung mga pananaw ng tao. Ginagamit naman sa pakinabang ng pangangalakal. Eh, sino magpaparating ng sumpa? Sino magpaparating ng panginginig at pangihina ng mga tuhod? Sino magpaparating ng panalambot at panlalata? Sino magpaparating na nakakikilabot na kahihiyan? Ang hari ng mga hari sa angka ng Juda, ang Panginoong Kristo, na nakatayo sa iglesia ng bundok ng Sayon, na pinag-aharian yung 144,000. O kaya nangangaral lang, kaya nagtangay siya ng nalalabing panahon. Kaarawan ng Panginoong Kristo, ang Panginoong Kristo, ang Panginoon ng Sabat. Pagliligtas, pangingilit, pamamahinga, kaya nagtangi siya ng nalalabing panahon. Kaarawan ng tagapagligtas, pamamahinga, pagsisisi, pagtakas na natin sa mga walang kabuluhan paniniwala ng sanlibutan. Kaya ang Panginoon Diyos ay nangiling. Nung matapos niyang lalangin ang langit at lupa, nangiling siya sa ikapitong araw at nagtangi siya ng nalalamig araw ngayon na binigyan na rin tayo ng reservation ng pamamahinga at pagsisisi natin bawat isa. Katanggap-tanggap po bang alay at handog na hain na bunga sa pagkapanganay ang churches ng iglesia ng bundok ng Sayon na trademark sa langit? Narinig natin ang paniniwala ng iglesia ng bundok ng Sayon na mga saksing tapat sa magkabuhay na maguli na naghahayag ng katotohanan through social media, transparent, walang bayan. Na ang tinig na Yahweh nagpayanig noon ng lupa, datapwat ngayon nangako siya na nagsabi, minsan pang yayanigin ko hindi lamang ang lupa kundi pati ang langit. Alin ba niyayanig dito sa lupa? Yung mga naparitong Antikristo ang niyayanig ngayon. Amen po ba? Ito yung kasunod. Unawain natin. Na ang tinig na Yahweh nagpayanig doon ng lupa, datapon ngayon nangako siya. Sino ho yung nangako? Ang Panginoong Kristo na nangako nito eh. Na nagsabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita na minsan pang ay pinakakahulugan ang pag-alis niya ang mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Alin ang mamamalagi? Yung hindi niyanig. Yung lahat ng tatalima sa pagkabuhay na maguli. Na magiging tanda tayong lahat dito sa lupa. Hindi tayo mayayanig sa paniniwala bilang mga silyado sa pagkabuhay na maguli. Alin ang mayayanig? Alin ang mayayanig na minsan pagyayanigin ng lupa, maging ang langit? Naunawaan po ba natin? Amen. Yung mga sinungaling at kasuklam-suklam na naparito ang mayayanig. Kaya yayanigin minsan pa ang langit maging ang lupa upang mamalagi yung mga bagay na hindi na mayayanig. Alin ho ang mamamalagi na? Yung mga tumatalima sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Yung namubuhay sa paniniwala. Amen. Kaya aalisin ng Panginoon ang lahat ng masama eh. Nagtira siya ng lakad ng mga banal. Nagtira siya ng lakad ng mga pinagiging ganap niya dahil sa paniniwala na bunga sa pagkapanganay na ipinaghanda ng tahanan sa langit ng kaharian niya, ang bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Amen.
Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Naunawaan po natin. Kaya magkakaroon ng yanigan eh. Dahil merong itinalagang kahariang hindi magagalaw eh. Ano ang pangalan ng kahariang hindi magagalaw? Nayayanigin ng Panginoon Diyos yung langit magiging lupa. Eh paniniwala ang pundasyon nito. Ano ang pangalan? Kaya pagtanggap ng isang kahariang hindi magagalaw ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Amen, people of Zion? Amen. Amen. Naunawaan po natin yung pinapahayag ko sa social media. Ito yung love and compassion to others. Ito yung love your neighborhood. Amen po ba? Amen. Walang payment dito. Naunawaan po ba natin yung messenger ng Panginoon Kristo na sinasamahan niya sa katwiran? Ibinubukay labi ko sa hula ng mga banal na propeta. Naririnig po ba natin? Hindi naunawaan natin na ang channel ng Iglesia ng Bundok ng Sarili, tinanggap ko ito. At tinanggap ko ang isang Diyos na tunay na pangalang Jesucristo. Ano po? Kaya pagtanggap ng isang kahariang hindi magagalaw. Ito, promise of God ito, hindi magagalaw. Kaya ako'y nagagala na nung tumungtong ako ng edad 60 years old lumalakad ako. Nakasama ko ang isang Diyos na tunay. Ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Hari ng mga Hari sa angkan ng Juda, na mamamalagi magpakailan-kailan pa man sa puso't isip ng tatalima, na tayo ang binabanggit kaya pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw ay magkaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Nag-gets natin yung nakalulugod sa Panginoon Diyos na maging hain at alay tayo ngayon. Umaawit tayo ng mga bagong awitin na nakarelated tayo sa hula at patotoo ng mga banal na apostol ng Cordero, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din tayo mabubuhay na maguli sa muli niyang pagparito. Gising na tayo sa paniniwala. Isang kahariang hindi magagalaw. Iglesia ng Bundok ng Zion ang kinaganda ng tahanan sa langit. Jesus Christ is the way, the truth, going to heaven. Jesus Christ is the greatest door of heaven of our faith. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon Kristo ang pintuan sa langit na papasukan natin. Yung susi yung katwiran ng patotoo Ikinabubuhay natin ngayon yung tanda ng patotoo. In General Assembly, in the name of our Lord Jesus Christ, the God Almighty of our faith, going to heaven, ang Panginoon Kristo pinaka-selyo ng paninindigan, ng paniniwala natin Amen po ba? Ako'y nagaganap sa pagkalooban ako ng pagkaunawa Yung paninindigan, tinatayo ako Yung Ebanghelyo na siya kapangyarihan at karunungan ng Panginoon sa pangalan ni Jesucristo Ito ako ngayon, uumpisa ako sa pagiging bagong nilalang ko Pinaghihiyawan ko ng may kagalaran na tinanggap ko yung biyaya ng pananampalataya na sumasa atin ng Kristo. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga dahil siya ang nagpipisan ng mga itinakda niya nung una na pinagiging ganap at banal niya sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Sino ang nagtakda ng kahariang hindi magagalaw? Maliwanag, intindido kumon, maliwanag na hindi building itong binabanggit dito Mga taong ito Mga taong tatalima ito, mabubuhay ito sa hula ng mga banal na propeta.
Ang Panginoong Jesucristo, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, ang propeta ng mga propeta sa isip, sa salita at sa gawa, ang gumawa ng pinakatanda ng paniniwala na ikabubuhay natin ngayon sa pag-iintay sa muli niyang pagparito. Do you believe that the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Amen. Naririnig niyo po ba ako? Sa buong mundo, naririnig niyo po ako. Kung may tao pang nakakarinig sa akin, unawain na natin mabuti, naririnig natin. Ano po? Kung hindi man ako itayo ng Panginoong Jesucristo sa harapan niyo, matutupad at matutupad ang ipinangako niya sa muli niyang pagparito. Pero to God be the glory. That is amazing. According to the will of God, tinanggap ko yung grace and mercy. Inihayag ko yung habag at awa ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan. Naririnig niyo po ako. Sa buong mundo, sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa. Lahat ng may pandinig, parangalan natin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo dahil nagagalak at nalulugod ang Panginoon Diyos. Kaya ito po yung hula na nangyayari na pinapahayag sa social media, yung katotohanan na tayo ay nahanap ng ating Ama, yung sasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Ang Diyos ay Espiritu. Ang katotohanan nangyari. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Nakilala natin kung ano larawan ng tunay na paniniwala natin na iisa lang Diyos natin, Espiritu ang Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya hinihintay ko, mamasdan ko itong katuparan na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na alisin niya ilakad ng mga kasuklam-suklam at mga karumal-dumal at sinungaling dito sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sa digmaan, sa spiritual warfare, maraming malalanta. Alalahanin natin yung lakad ni Josue. Nung papuntahin siya sa Jericho, inalis ng Panginoon Diyos yung mga sinungaling sa Jericho, no man's land. Sabi kay Jose, kung paano kung sama kay Moises, sasayo ko Jose. Magbulay ka araw at gabi, magpakatapang ka, magpakatatag ka, magpakatibay ka. Manatili ka sa palatuntunan at kahatulan. Huwag kang lilingon sa kanan at kaliwa. Manatiling tapat sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawa ba natin yung Josue? Joshua chapter 1 verse 9. Ang sabi, magbulay-bulay, magpakatatag, magpakatapang. Meditate day and night. Magbulay araw at gabi, ano po? At huwag lilingon sa mga Diyos-Diyosan at sanlibutan. Kaya nung papuntahin na siya sa Jericho, nung hinipan niya yung trumpet numarating niya yung Jericho wala siyang itinirang buhay dun kundi yung sinenyohan, yung babaeng patutot. Yung nilagyan ng tanda. Hindi nagalaw yung angka ng babaeng patutot. Amen po ba? Amen. Ito na yung pinakatanda natin ngayon. Ang Panginoong Jesucristo na ang pinakatanda sa lakad ng paniniwala natin ngayon. Kaya lahat ng lakad ng masama na hindi tatalima at hindi didinig sa Panginoong Jesucristo ngayon sa pangangaral, sabi kanina, huwag ninyong pag-ingatan ninyo kayo huwag tumanggi sa nagbabalita sapagkat kung hindi nakatakas ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayo hindi makatatakas sa nagsisihiwalay, lalo na sa naghihiwalay doon sa nagbalitang buhat sa langit. Amen po ba? Amen. Dito pa lang, napaka-sensitive na. Kaya itong pagbabalita, pag-ingatan natin, huwag natin tanggihan. Dahil hindi natin kayang pagbalakihan ng Panginoon Jesucristo.
Wala pa tayo sa mundo, talastas ng Panginoong Kristo yung iniisip natin sa buhay natin eh. Kaya ito yung napakadakilang itinanging nalalabing araw eh. The day of the Lord is the greatest salvation. Ito yung araw ng Sabat. Ito yung pagganap ng hula ng mga banal na propeta. Tatalima na tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Tayo lang ginawa niyang pinakatahanan na mananaan sa puso natin, isusulat na sa yuukit na sa puso natin, isusulat na sa isip natin, hindi na nawawalay sa labi natin yung paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Silyado na tayong lahat. Amen po ba? Amen. Amen. O hindi may pag-asa tayo, magpaparito ng tagapagligtas eh. Ang nararamdaman natin eh, pananabik. Hindi takot. Alam niyo, nararamdaman ng mga natatakot. Hindi na buhay sa paniniwala eh. Yan ho ang talagang reality. Bakit ba naging matatakot eh? At yung mga tuwag, alam niyo ang kaligtasan dun sa mga matatapang eh. Pinaninindigan ito. Ito, nakikita niyo ako sa social media. Na ang katangian ko, isang hamak at duka at mangmang sa sanlibutan. Kaya pagtanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, tingnan nyo, God's promise. Ang bundok ng sayo, tinanggap ko na kahariang hindi magagalaw. Kaya mag-isip pa lang yung gagalaw sa sayon eh. Aalisin na ng Panginoon Diyos dito sa mundo eh. Amen. Amen po ba? Amen. Balikan natin si King Herod. Nung isisilang ang Messiah sa Bethlehem, sa takot ni King Herod, nababaguhin na yung kaharian. Nagpapunta siya doon sa Bethlehem para lipulin yung sanggol. Hindi pa nakakarating yun doon sa ni Haring Herod eh. Si Haring Herod na nalipol eh. Hindi po pwede pakailaman yung manunubos. Naunawaan po ba natin? Amen. Yung pagsilang ng hari ng mga hari sa Bethlehem. Nakutos si King Herod. Nalipulin ang sanggol. Hindi pa nakakarating inutusan ni Haring Herodes. Nasa si Haring Herodes sa eksena. Nawala siya sa script. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi rito, kaya pagtanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay may paghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo ba yung kaharian ng Panginoong Kristo, ang bundok ng sayon, hindi magagalaw. Naunawaan po ba natin? Isang hamak at nangmang sa paningin niyo, binigyan ako ng authority na ibinigay sa akin ang pangalan ng bayan ng Panginoong Kristo na pinaghandaan ng tahanan sa langit. Kaya, nagsusumigaw ang aking kalooban. Na lahat ng tatanim at sasampalataya sa hula ng mga banal na propeta, hindi nawawala ang pangalan natin sa kaharian ng langit. Amen po ba? Amen. Kaya manindigan tayo ngayon. Kaya po, huwag tayong padadaig sa mga walang kabuluhan lahat ng paniniwala ng sanlibutan. Dinaig ng Panginoong Kristo ang lakad ni Satanas sa sanlibutan bago tayo tumalima. Who is the conqueror of Christ? You and me, that is the conqueror of Christ in the resurrection. Who is the follower of Christ in the resurrection? Ikaw at ako na nakakarinig. Hindi building ang minasan tahanan ng Panginoong Kristo, yung puso't isip natin bawat isa. Ang may pandinig ay makinig ng salita ng Panginoong Kristo na saksi sa pagkabuhay na maguli yung naghahayag ng katotohanan. Nakarelevant tayo sa patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Sila yung haligi ng puta ng iglesia ng bundok ng sayo na
tumayo sa dulang ng kordero. Amen po ba? Amen. Tayo ang galing sa sinapupunan ng Panginoon Diyos eh. Tayo ang katuparan ng salita ng Panginoon Diyos na mayroong hula ng mga banal na propeta. Ang kahariang hindi magagalaw. Kaya, nakalatag na yun. Naka-trademark na sa langit eh. Hindi po pwedeng galawin yung itinayo ng Panginoong Jesucristo na tatalima sa Panginoong Jesucristo. Dahil ikaw at ako ang kaaliwan ng tagapagligtas dito. Tayo ang nagbabalik ng maraming karangalan at kapurihan sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung gaano kahalaga at kadakila itong pagdiriwang na inihanda niya? Inihanda niya yung pagdiriwang ng mga banal na bunga sa pagkapanganay na pinagiging ganap niya sa pagtalima natin sa paniniwala. Kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng Sabat. Pamamahinga, pangingiling, kapuutan na natin yung mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Manatili na tayong tapat sa hula ng mga banal na propeta. Maghintay na tayo ng lahat ng katuparang magaganap na sinabi sa mga banal na propeta. Hanggang sa muli niyang pagparito, datang tayong nabubuhay tayo ng may paniniwala. Amen po ba? Maging tapat tayong lahat. Huwag natin hayaang maging pabago-bago yung isip natin. Isa lang ang maging pag-iisip natin lahat. At ito po iniuutos na magsikuhan tayo ng pag-iisip na ito ay sa ating isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya yung katawan ng Panginoong Jesucristo, yung iglesia ng Panginoong Jesucristo, pagbalik niya na rito sa sayo niya sa isang pati, mahayag na kalarawan niya. Naunawaan natin pangako ng Panginoong Jesucristo sa iyo at sa akin. Yung marwalating iglesia ng bundok ng sayo na recorded sa langit. Tanungin niyo yung mga relihiyon na pinanggalingan niyo kung ano pangalan ng relihiyon na babalikan dito sa bundok. Pag nagdiriwang ng araw ng Sabat. Ang nag-shed chatting nito ang Panginoong Jesucristo May hula tayong sinubaybayan na naganap sa atin yung hula Ang Panginoong Jesucristo ang pinakatanda sa pagdiriwang natin at magiging tanda tayo sa langit na nabubuhay tayo at dumalakad tayo ng may paniniwala. Silyado tayo sa puso't isip natin. Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. Ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang hukom ng mga hukom. Amen po ba? Amen. Yan ang revival. Hayag na hayag sa social media yung tanda ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya ako naghihintay ako ng katuparan dito sa mga naparitong sinira at inilihim itong hula ng mga banal na propeta na ang katuparan nito ang Panginoong Jesucristo ang pinakahain na nakalulugod na alay sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Lahat ng gaganap, lahat ng lalakad at mabubuhay sa paniniwala, tayo ang nagbabalik ng karangalan sa Panginoon Diyos Sino ho ba nagpatunay at nagpatotoo ng buhayin niyang maguli? Upang mahayag ang larawan ng Diyos, buhat sa pasimula. Diba ang Panginoon Diyos din ang nagpatotoo? Di ba siya din ang nagpatunay ng buhayin niya maguli upang mahayag at makilala natin ang larawan ng Diyos na tunay, buhat sa pasimula, ng lalangin ng langit at lupa? Naririnig niyo po ako? Kaya nahayag ang Panginoong Jesucristo sa ikatlong araw na Espiritu Nagkaroon ng kagilagilalas na marvelous. Amen po ba? The work of God. Wala namang ibang gumawa. Amen po ba? Amen. Kaya napaka-marvelous. Napaka-the greatest, the work of God. Siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Ay, isang Diyos na tunay lang ang dinideklara ng bundok ng Zion na may buhay na walang hanggan. Kung magaling tayo sa technology, i-research na natin, isulat natin maraming religion dyan. Ano nang gagawin natin measure sa paghahanap at pag-evaluate?
Ito yung banal na kasulatan. Gamitin natin yung King James Version International. Any Bible. Amen po ba? Evaluate na natin. Talagang kaya tayo naglilingkod, nagtitiis at nagsasakripisyo. May kahalili eh. Ipapayag ka ba na habang panahon na lang tayo rito sa mundo na hindi natin alam yung direksyon kung saan tayo patungo? Nagagets po ba natin? Kung pwede bang magpakitang tao lang tayo dito, puro showy tayo sa mundo, wala tayo sa reality ng katotohanan ng tinatayuan natin? Basta paano natin malalaman na nasa reality tayo ng tinatayuan? Tayuan natin yung hula! Yan ang katwiran ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nagsasacrifice, kaya tayo binigyan ng pagtitiisan upang mamunga tayo sa paniniwala at kaalaman at unawa. At makatyak po tayo na sa muli niyang pagparito, ikinabubuhay natin yung paniniwala na ang tagapagligtas ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. At sa pagparito niya, babalikan tayo mga nagtiis at nagintay at nagbantay sa muli niyang pagparito. Na sinabi niya na humahayag na siya sa alapaap na espiritu sa isang kisap mata, yung mga kapatid natin na nakatulog at na mahinga, sasalubong na sa alapaap. Tayo naman, nakikita pa natin yung sarili natin na nasa physical pa tayong kalagayan sa isang kisap mata. Ano sabi ng Panginoon? Ng Panginoon Kristo, magiging katulad ko kayong lahat. Kung saan ako naroon, doon kayong lahat. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi natin paniwalaan natin kabuhay, ay makakaramdam tayo matinding takot ngayon dito. Bakit po? Hindi na natin kaya pigilin itong kalamidad na darating. Naunawaan po ba natin? Maraming bansa ngayon talagang nagkakagalit na sa hirap na ng buhay. Dumating na ang tribulation. Kaya nagkakaroon ng maraming pagpapanik ang mga bansa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung saan tayo makukomport? Sa paniniwala, kinakansel yung kagulumihanan, yung bagabag. Kahalili ng bagabag at takot natin ay pag-asa. Sino ang nagbibigay ng pag-asa sa atin lahat? Isa lang ang pangalan na binigay sa silong ng mga langit na paggagalingan ng pag-asa at katiyakan natin lahat. Kaya makikilala nyo ngayon yung mga nangangaral. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Na kung tayo ay tinawag inimbitahan na ikabubuhay natin ito. Mag-i-spread ito Hindi natin kayang pinilin to. Gaya ng bugso ng tubig sa karagatan na aapaw ito sa sanlibutan. Ito hong pangakaran. Kaya ako, sumasampalataya ako, ang Panginoong Kristo rin ang magpapakilala ng banal na bundok na sayo na tunay na kanyang mga lingkod At kahalili ng kahiyan ng bundok na sayo ni karangalan, magpakailan-kailan pa man. At lahat ng mga bansay dito pinapupunta upang mag-aralan at sumampalataya. Amen po ba? Amen. Wala namang relihiyong ganito yung pagre-reveal o pagkamamal Kasi nasa hulang lahat itong naririnig nyo Amen po ba? Amen. Tignan nyo, buong mundo na imbitasyon ito Lahat ng maraming bansa, saan pinapupunta tao para sumampalataya? Book of Joel, chapter 2, verse 32. Mangyayari Mangyayari. Kaya sino man yung nakakarinig, huwag niyong tanggihan ito. At ito na yung pagkakataon natin para maging bahagi tayo ng body of Christ. Panahon na para tayo maging smart at magbulay-bulay. Para makatyak na tayo bawat isa. At ipabuhay na po natin ito. Ano bilin sa atin lahat? Kung maraming nakakaral na nagbabahay-bahay at nag-house to house, huwag na tayo makinig. Narinig na natin yung katotohanan na paniniwalaan natin Silyado na tayo. Sino nagsiselyo na paniniwalaan natin? Ang Panginoong Kristo po. Ano sinabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 6 and 9? Saan nilagay ang banal na kasulatan na paniniwalaan natin? Ang sumampalataya hindi mapapaya.
Sa banal na bundok na Sayon, inilagay ang banal na kasulatan na ipapangaral sa buong mundo na lahat ng may pandinig makinig na. Dahil malapit nang pumarito ang anak ng tao. Amen po ba? Amen. Kaya maraming bansa pinapupunta na sa bundok ng Sayon. Kaya yung mga higanting relihiyon na napakaraming pinagtatayong building, nalilito naman ngayon. Hindi na pangalan ng relihiyon nila kinukuha pa. Ano nangyayari? Napapahiya. Kinu-question mark na lang ng Google Merong tinawag at hiniran na pinagkalooban ng pangalan ng kaharian na pinaghanda ng tahanan sa langit At pinagkalooban ng pagkakakilanlan ng paniniwala na may hula ng mga banal na propeta. Silyado. Isinugo ng Panginoon ng mga hukbo na sinasamahan sa katwiran, kapanatagan at kapayapaan. Amen po ba? Amen. At hinahanap ng nabi nung isinugo ng Panginoon ng mga hukbo yung hula ng mga banal na propeta na ipapahayag sa mga may pandinig ay makinig at sumampalataya. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Klaro po ba? Na sumampalataya hindi mapapahiya. Tayo ang bansang banal na bayang sariling pag-aari ng Panginoong Jesucristo na ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag at nag-imbita sa atin sa madilim na sanlibutan ito upang mahayag na ang kaluwalhatian at kadakilaan at kapurihan ng Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan sa silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Klaro po ba? Amen. O di ang tungkulin pala natin, ihayag natin karangalan ng nag-imbita sa atin na saksi tayo sa pagkabuhay na mapuli. I-share natin. Naibig natin yung kapwa natin. Nagampanan natin yung pangunang utos sa atin kapag isinare natin ito. Sa narinig natin, hindi na ako ang mawawalan dito. Naunawaan po ba natin? Tayo lang mga nakakarinig ng katotohanan ng mawawalan dito pag hindi natin ito tininig at inunawa Dahil paparito siya 100%. Kaya masdan natin ang buong mundo, ang maraming mga bansa. Ano na ba nangyayari? Sunod-sunod na yung kalamidad yung trahedya. Yung kahirapan, yung kapighatian. Yung temptation. Yung mga tukso ng sanlibutan. Talagang bigay na si Satan Nagigets po natin. Kasi eto na yung kaharian Kaya pagkatanggap ng isang kaharian hindi magagalaw ay magkaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito ay makapaghandog tayo may paggalang at katakutan ng paglilingkod sa paglilingkod na nakalulugod sa Diyos sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Tignan nyo nga ho. Alam na marami. Masusuko ka sa limutan Amen po ba? Amen. Anong pagkatao iharap natin kung di natin ipamumuhay ito ngayon? Amen po ba tayo? Amen. Maraming nakakaalam na ang buong mundo ay masusubok sa matinding init ng apoy ano nga yung pagkatao iharap natin kung hindi natin ipamumuhay yung hula ng mga banal na propeta? Pero tayo iniimbitahan para ihanda ng Panginoong Jesucristo upang bigyan tayo ng gantimpala na walang kamatayan. Amen po ba? Amen. Kaya pinag-iingat tayo sa mga kanal na mga sinungaling na huwag na tayo makipag-usap, kundi maririnig natin to sa social media, sa kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan, maririnig natin yung ginawa niyang patotoo na magbibigay siya din ng katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Isa lang ang panggagalingan ng kaligtasan nating lahat sa pamamagitan ng Jesucristo Kaya masusuri niyo yung mga nangangaral ngayon na mga sinungaling na mga ngaral Amen po ba? Amen. Isa lang ang author ng paniniwala nating lahat. Ilan ba tayong tawagin sa buong mundo? Sino naganda sa atin bawat isa? Ang tagapagligtas na natin na naganda sa atin na makikinig na tayo at mapahingi.
Tumakas na tayo sa mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala. Manatili tayo sa hula ng mga banal na propeta. Magpatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Maghintay at magbantay na tayo. Mag-survival na tayo. Kung tayo naman ay nakakailangan, gampanan natin ng may kasipagan yung tungkulin natin upang mabuhay tayo rito sa mundo. At nabubuhay tayo na sumasa atin ng Kristo dahil kinabubuhay natin paniniwala. Hanggang sa muli niyang pagparito, nagbabantay na tayo. Amen po ba tayo dyan? Amen. Ano sabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 8, inihayag natin karangalan. At sa ano ba nahayag itong karangalan ng Panginoon Kristo? Sapagkat itinayo ng Panginoon ng Zion, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Kaya yung unang program pa lang, sa gayoy, nilagay ko ang aking hari sa banal na bundok ng Zion. Ano ang imbitasyon? Dadapwat na silapit na kayo sa bundok ng Zion, sa bayan ng Diyos na buhay. Wala nang ibang pangalan pa na nakatala sa langit, kundi bundok ng Zion ang opisyal. At nakilala niyo paniniwala. Ang Panginoong Kristo ang gumawa ng pinagsasaligan ng bundok ng Zion. Siya din ang nagtayo. Siya din ang pumili upang ipaganda tayo ng tahanan sa langit. Hindi ko ba tayo mga tao mabubuhay ang may pananampalataya ang pinaganda ng tahanan sa langit? Naunawaan po ba natin? Ano sabi doon sa vision? Punta na tayo sa pangitain para makita natin at maunawaan nyo na pinakita kay Apostol Juan sa muli niyang pagparito. Revelation chapter 22 verse 7. Mapalad ang nakarinig at tumutupad ng aklat ng hula na ito. Dahil ang katuparan ng aklat ng hula na ito ay yung ating tagapagligtas na paparito. At hinihintay at binabantayan natin na datnan tayong nabubuhay tayo na may pananalig at pananampalataya na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Ano po sabi sa ating lahat? Yung pinakita kay Apostol Juan na magaganap. In reality, ini-apply na po natin yung paniniwala natin sa isip, sa salita, at sa gawa. Alive na nakikita sa atin sa gawa natin yung pananampalataya natin na may relasyon tayong lahat. Maliwanag po ba doon sa mga nakakarinig na ang tunay na relasyon ng paniniwala ay hayag sa social media, nagpapatotoo. Ang buhay na walang hanggan, pinangako sa atin bawat isa, lumalabas sa labi nung nakakaral yung patotoo. At mismo ang Panginoong Diyos ang nagpatotoo nung pinaniniwalaan natin. Naunawaan po ba natin? Lahat ng mabubuhay sa pananalig at pananampalataya at sa pagkabuhay na maguli, ang babalikan ng tagapagligtas, isasama sa alapape, isasama sa kalangitan. Hindi maliwanag, nasa sinapupunan tayo ng katuwiran ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Yesu Cristo na isinuho na tagapamagitan natin, na paniniwalaan natin yung tagapamagitan natin. Kaya yung mga nangangaral na hindi kinilala yung tagapamagitan ng Espiritu, hindi aangat sa lupa yan. Babalik sa alamok. Amen po ba? Amen. Ako'y nag-aalala sa kalooban ng Panginoong Kristo na pinararating sa ating lahat. Sabi niya, ako'y madaling paparito sa lahat ng mga nakarinig na tatalimat. Iingatan natin ang tapat yung paniniwala na napakinggan natin. Binabati po namin ang lahat ng nakarinig at pinasasalamatan namin ang lahat ng mga nakapanood at nakarinig ng programa ng Panginoong Kristo. Ang Iglesia ng Bundok ng Zion na bunga sa pagkapanganay na nakatala na sa langit, trademark na sa langit, at wala ng iba pang pangalan sa langit kundi banal na Bundok ng Zion ang ninasa at pinili niya na tahanan niya magpakailan-kailan pa man. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. 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 Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Tunay po mga kapatid at mga kaibigan na nakagagalak purihin ng ating Panginoon sapagkat sa Kanya rin
Ayon din sa minagaling ng kanyang sariling kalooban, ngayon tinanggap natin ang isang dakila at banal na kaharian na mananatili magpasawalang hanggan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy nating dakilain, pasalamatan ng ating Panginoon habang tayong lahat ay patuloy niyang iniingatan ng kanyang banal na kapangyarihan. Magalak tayo magpasalamat mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Ipahayag natin may buong kagalakan mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Magsidalangin tayo tuloy sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang iisang Diyos na tunay na aming nakilala sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo, ang Diyos na nagsilang sa amin sa salita ng katotohanan, na nagtatag sa amin sa bawat isa sa pamamagitan ng kanyang katwiran. Ikinagagalak namin, Panginoon, na patuloy na itaas sa iyo ang aming dakilang pagbubunyi ng pagpasalamat sa lahat ng mga dakilang bagay na iginawa mo sa bawat isa sa amin. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pagkatanggap namin ng iyong dakila at banal na kaharian, na ikaw din sa pamamagitan ng iyong banal na kapangyarihan, ikaw din ang nagbibigay sa amin na maingatan namin ang lahat ng mga bagay na ito, na patuloy namin maipaalala sa isa't isa, na tunay nga na ikaw na isang Diyos na tunay, na sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo nang siya'y buhay ng maguli, sinaksihan namin ang napakadakilang bagay, ang iyong larawan, ang iyong anyo, ang iyong napakadakila at banal na wangis, na ang iisang Diyos na tunay na nahayag sa amin ay Espiritu, banal, walang dungis at walang kapintasan. Amen. Salamat, Panginoon. Ito ang katwirang nag-ahagi sa iyong bayan at ito ang patuloy na nahayag sa buong sanlibutan. Kung gayon patuloy din namin dinadalangin, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatid na nangalat sa buong sanlibutan, ayon din sa ipinasya mo sa takdang kapanahunan, na tawagin mo na ang lahat upang sama-sama na kaming magtaas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa iyong pangalan sa iyong dakong lutuan sa sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, nagagalak kami sapagkat tanggap namin ng isang dakila at banal na kaharian na mamamalagi magpasawalang hanggan. Salamat, Panginoon, ang isang Diyos na tunay na sumasa amin at kami sumasa iyo sapagkat tunay na nananahan sa amin ang iyong dakila at banal na katuwiran. Purihin ka, Panginoon, ang lahat ng mga banal ay nagbubunyi, magbuhat noon, ngayon, at magpasawalang hanggan sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Manggalak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen, Amen, Amen.